Sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, inawakan sa kamay at ibinangon. Noon di naibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Tinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At 1 o 2 linggo na lang ay papasok na naman tayo sa panibagong season sa kalendaryo ng ating liturhiya, no? Yung Kwaresma na magsisimula sa pagpasok o diriwang natin ng Miyerkules ng Abo. So bago yan, atin po munang pagnilayan muli, no, ang atin po mga ginagawa sa buhay-buhay natin. No? Kaya yun ang nabanggit ko, pagdating ng Kwaresma, marami tayong mga pag-aayuno na gagawin. Pero ngayon, kamusta ba ang ating lifestyle? Po, isipin nga muna natin, lifestyle natin. Ibig sabihin yung paano tayo nabubuhay, yung paano tayo kumakain, paano tayo natutulog, paano tayo nagtatrabaho, ano bang ginagawa natin? Sa lahat ng ito, o lahat ng mga, kung anumang lifestyle, yung way of life, way of living, lahat yan ay mayroong epekto sa ating katawan. Anumang sobra o kalabisan na ginagawa natin, may epekto sa ating katawan na tinatawag nating nagkakasakit tayo. Hindi ko alam kung meron ba dito na kahit kailan hindi pa nagkasakit. Yung tutubuan ka nga lang ng ngipin, no? Yung mga bata, nagkakasakit. Bahagi na ng ating katawan kapag nag-a-adjust, no? Nagbabago ang klima, nagkakasakit, nagkakaroon ng epekto sa katawan natin. So yung magkasakit ay isang bahagi na karanasan ng isang tao. Pero sana po sa linggong ito ay makita natin o magkaroon tayo ng ibang pananaw, no? Kumpara sa pananaw ng mundo. Na kapag nagkakasakit tayo, ang Kristiyanong pananaw ay ito. Ang pagkakasakit ng tao ay hindi isang parusa ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo,
hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Ngayon, kung sa konteksto po, bakit ka may sakit? Bakit ka nagkasakit? Kaya babalik ulit yung tanong, anong ginawa mo sa buhay mo? Anong pinaggagawa mo? Puyat ka ng puyat. Sinabi naman, kailangan may tamang oras ng pagtulog. Kain ka ng kain ng mga sobra. Masama ba ang baboy? Lalo na yung adobo, yung may taba, yung nanunuyo-nuyo, yung mantika. Di ba masarap? Pero kung aaraw-arawin mo, iba na yan. Sabihin na natin yung iba, ang pilit naman nating gina-justify. Okay lang ba manigarilyo? Hindi okay kung mayat-maya, hit-hit ka ng hit-hit. Kasi ang tawag doon, bisyo na. Masama bang uminom? Si Kristo uminom. Pero yung araw-araw na ginawa ng Diyos, inom ka ng inom, bisyo na yon. Kaya pag tumanda na, siyempre, hindi na normal yung katawan, yung mga kaloob-looban, nagkakasakit ang tao. At ang masama pa niyan, yung sakit natin, ipinapasa natin, ipinamamana pa natin. Eh, yung mga bata pa lang, may kung ano-ano ng diagnosis na ito, may sakit siya. Saan galing? Doon sa mga magulang. Mahirap po magkasakit. Sino bang may sakit ngayon dito? Mahirap magkasakit. Lalo na kung hindi ka handa na magkakasakit ka kasi nga, pabaya ka. Hindi mo inisip na isang araw pwede kang magkasakit. Pero wala, sige, bisyo dito, bisyo doon. Hindi ka na natutulog, wala kang pahinga. O pag nagkasakit, ano yung pinakamahirap sa may sakit? Yung manghihingi ka ng panggamot. Tapos yung hihingian mo, magagalit at kung ano-ano ang sasabihin o maririnig mo. Yun yung mas mahirap sa may sakit. Yun yung nga sa katabi ninyo ulit, alagaan mo ang sarili mo. Kailangan din kasi makita, no? Mayroon bang kapabayaan sa atin bago natin isipin na pinaparusahan ako ng Diyos? Kasi nga, hindi talaga ito parusa ng Diyos. Hindi ka nagkasakit dahil pinaparusahan ka. Malinaw ba yon? Uy. Kasi ito dapat yung maging pananaw, ha? So, bago mo ibato sa Diyos ang sisi, kaya ako may sakit dahil sa iyo, isipin mo din muna, paano ka nabuhay? Paano ka namuhay? Kaya ingat-ingat kayo, ha? Yung mga pinag-iinom ninyo na pampaputi o pampaseksi na kung ano-ano, chemicals yan. Pag sinanay ninyo ang mga bata na kumain ng instant noodles, araw-araw na lang instant noodles, dahil tinatamad kang magluto, maghiwa ng kamatis, sibuyas, mamalengke, mag-instant noodles na lang tayo, asahan mo, magkakasakit yan. Tingnan nyo nga po, no? Yung mga lumaki dito na pinagtiyagaan ng nanay, magulang na ipagluto, healthy. Pero yung mga pinakain ng kung ano-ano lang na madalian, yan ang mga may sakit. Iba sa inyo may rayuma, may arthritis, ano pa ba? May gout. Ano pa ba mga sakit ninyo? High blood, alta presyon. Ano pa ba? Ha? Diabetes, acidic,
stroke ang labas natin yan. Ngayon, parusa ng Diyos, hindi yan parusa ng Diyos. Kung titignan po ninyo, sa kwento sa Ebanghelyo, dumating si Jesus sa bahay ni na Andres at Simon, may lagnat ang biyanan nito. Dumating si Jesus sa bayan, sa isang bayan kung saan sila nakatira, dinala sa kanya ang mga may sakit. Pinuntahan ni Jesus ang iba pang bayan na mga may sakit. So, nakikita nyo ba? Dumating si Jesus at laging dumarating ang Diyos para magpagaling. Hindi para magbigay ng sakit, kundi para magpagaling. So, paano natin masasabi na ito ay galing sa Diyos? Bagamat sa pananampalataya natin, ipinapahintulot ng Diyos na magkaroon tayo ng sakit para mas maramdaman natin ang kanyang awa, mas maramdaman natin ang kanyang biyaya. Pero hindi galing sa kanya. Dahil ayaw nga ng Diyos, naiintindihan ng Diyos ang pinagdaraanan ng tao. Ano man ang hirap na pinagdaraanan ng tao, nauunawaan niyan ng Diyos. Kaya nga, laging nandiyan siya, ang grasya niya, para tayo matulungan, para tayo guminhawa muli ang ating pakiramdam. Iba nga sa inyo, no? Lagi natin sinasabi na meron tayong mga sakramento. Pag sinabing sakramento, ito yung mga nagiging daluyan ng biyaya ng Diyos. O kung may sakit, bakit natatakot tumawag ng pari? Para pahiran ng banal na langis ang may sakit. Kasi iniisip natin, kapag dinalaw tayo ng pare, mamamatay na tayo. O kaya, para lamang sa mamamatay. Dumarating nga ang Diyos para ibalik yung sigla, yung lakas ng tao. At pag naibalik, inaasahan, katulad ng ginawa ng biyanan ni Simon, nang siya ay gumaling matapos ang lagnat, nagbalik sa paglilingkod. Ugali natin, pag may sakit, Lord, tulungan mo naman ako, Lord. Lahat na lang ng santo, lalapitan. Lahat ng simbahan, pupuntahan. Anumang lugar na mayroong mga healing, pupuntahan. Pag gumaling na, bumabalik ba sa Diyos? Hindi. Bumabalik sa kalokohan. Bumabalik sa bisyo. Pag nagkasakit na ulit, iyak-iyak na naman tayo sa Diyos. Ano man ang ating nararamdaman o sakasakali, maging sa mga nanonood sa online, kung may sakit tayo, kung may sakit ka ngayon, mas lalo tigit, kailangan mong tumawag sa Diyos. Manalig ka lang. Sabi nga sa atin, sa Salmon Tugunan, nawa kahit na magkaroon tayo ng sakit, huwag tayong tumigil magpuri sa Diyos. Purihin pa rin natin ang Diyos dahil siya ay nagpapagaling. Pero in realidad, may mga bagay na kapag nasira na sa katawan natin, hindi na mababalik. Maliban na lang kung talagang ipagkaloob ng Diyos sa atin, sa iyo ang grasya na magkaroon ng himala na biglang bumalik sa normal. Pero yung realidad, kapag nasira ang baga mo, nasunog na ang bituka mo, wala na, hindi na mare-repair. Kailangan mo lang talagang, pangit man pero magtiwala ka sa Diyos at ihanda mo ang sarili mo. Binibigyan ka pa ng pagkakataon, may oras ka pa. Kahit na mararanasan mo iindain mo yung sakit, yung kirot. Pero sana yung Kristiyanong pananaw na biyaya pa rin ng Diyos na bawat araw
bawat sandali ay binibigay pa rin ng Diyos sa iyo. Na para bang sinasabi, hintayin mo lang, parating na si Jesus. Na magdudulot ng kagalingan o magbibigay sa atin ng kagalingan. Pero sana po sa mga kabataan na nararito, isipin nyo lagi, isipin natin, ano ba ang ginagawa natin sa mga katawan natin ngayon. Kasi meron niyang balik pagdating ng araw. Pag pinabayaan mo ngayon, mahihirapan ka sa pagtanda. Minsan nga, natatawa ako sa inyo, Nung kabataan, hindi tayo nag-exercise. Tamad mag-jogging, tamad mag-ehersisyo. Kung kailan 60 years old na, dun nagsusumba. Kasi kailangan daw magbanat ng buto, kailangan lumakad. Hihintayin mo pa bang tumanda ka para ma-realize mo na mahalaga ang mag-exercise, ang kumain ng masustansya, kumain ng tama? Mga bata, tingnan nyo lagi. Mayroon sa mga paligid natin nagkakasakit. Bakit kaya? Kasi po pwedeng maiwasan, o pwedeng ma-prevent yun kung matututo tayo sa mga lifestyle natin ngayon. Sa malinaw, hindi tayo pinababayaan ng Diyos, kaya wag din natin pabayaan ang ating mga sarili. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa puro himala. Hindi tayo mamagikin nito. Kaintindihan ba? Doon kayo, ayaw nyo kumakain ng gulay. Doon nyo lagi fried chicken. Tingnan natin mabuti. Iba-ibang sakit na mayroon ngayon dahil nga nag-iiba din talaga yung pamumuhay natin. Kung babalik natin sa kung paano tayo tinuruan ng Diyos, sa creation pa lang, sinabi na sa atin kung ano ang dapat at hindi dapat kainin, sundin lang natin ng Diyos, magiging ayahay ang buhay natin. Ulit, may grasya ang Diyos sa mga tao, lalo na sa mga may sakit, magtiwala sa grasya ng Diyos. Amen?